Hi there, good morning. I am Marcelino El Galido of Besentown Property PH, a licensed real estate broker and appraiser. Today, we are here at the segment of Alam mo ba? Mabuhay Pilipinas! Welcome back to Besentown Property PH, your ultimate guide to smart, safe, and secure real estate investing. Ako, si Marcelino El Galido, isang licensed real estate broker and appraiser. And today, sasagutin natin ang isa sa pinakamalaking tanong ng mga home buyers. Paano mo nga ba masisiguro na hindi ka ma-scam sa pagbili ng iyong dream home o condo? Alam mo ba, noong 1976, may isang batas na ipinasa para maging shield o kalasag laban sa mga mapagsamantalang developers. Yes, we are talking about Presidential Decree number 957 o ang Subdivision and Condominium Buyers Protective Decree. At kung nagpaplano kang bumili ng pre-selling condo o subdivision at patilat ngayon sa 2026, manood ka ng mabuti dahil may mga bago at modernong updates na dapat mong malaman. First things first, alam mo ba na bawal mag-advertise, bawal magbenta, at bawal tumanggap ng kahit magkanong reservation ang isang developer kung wala siyang license to sell or LTS? Dati, kailangan mo pang pumunta sa opisina ng HLURB para i-verify ito. Pero ngayon, under the DSUD o Department of Human Settlement and Urban Development, napakadali na. Revision in the law strictly require developers to display LTS number and QR codes on all social media ads, brochures, and websites. Isang scan mo lang sa iyong phone, malalaman mo agad kung legit ang project. Dito tayo sa pinakapaborito kong protection para sa mga buyers, ang sikat na Section 23 ng PD 957. Isipin mo ito, nagbabayad ka buwan-buwan para sa iyong pre-selling condo. Sabi ng developer, matuturn over ito ngayong taon. Pero lumipas ang deadline, nga pa rin ang construction. Ano ang gagawin mo? Alam mo ba na under PD 957, may legal na karapatan kung itigil ang iyong monthly payments? Yes, hindi ka nila pwedeng i-default o i-forfeit ang mga naibayad mo. At mas matindi pa riyan, pwede mong i-demand ang 100% full refund ng lahat ng perang naibayad mo, kasama ang legal interest nang walang kahit anong kaltas o bawas. Protektado ka rito. Pangatlo, pag-usapan natin ang mga hidden charges at titulo. Noong araw, may mga developer na pilit ipinapasa ang real property tax o amilyar sa buyer, kahit hindi pa naman ito na-turn over. Alam mo ba na illegal yan under PD 957? Malinaw sa batas, habang hindi pa formal na ito-turn over sa iyo ang susi at physical na unit, ang developer ang solely responsible na magbayad ng amilyar at dues nito. At oras na makumpleto mo ang bayad, obligasyon nilang ihatid sa iyo ang iyong malinis at unencumbered na Condominium Certificate of Title o CCT. Ngayon, mag-update tayo. Baka marinig nyo ang salitang HLURB. Alam nyo ba na bukod sa DSUD na ang namamahala, ang mga reklamo natin ay direkta ng dinidinig ng isang quasi-judicial body na tinatawag na HSAC o Human Settlements Adjudication Commission. Mas mabilis at mas focus ang pagresolba sa mga kaso ngayon. Bukod dyan, mas hinigpitan pa ang parusa sa mga gumagamit ng mga unlicensed o colorum agents. Sa ilalim ng modern guidelines,
ang mga developer na gumagamit ng mga hindi rehistradong ahente ay pwedeng patawan ng mabigat na multa at masuspend ang license to sell. Kaya laging mag-verify. The bottom line is, knowledge is your ultimate leverage in investing in real estate business. Kaya bago ka pumirma at maglabas ng pera, tandaan ang PD 957 at magtanong sa mga pinagkakatiwalaang profesional. If you found this episode helpful, don't forget to hit the like button, share this video to your family and friends, and hit subscribe to Best in Town Property PH. May mga katanungan ba kayo tungkol sa inyong property investment? I-comment lang sa baba at sasagutin natin yan sa susunod na episode ng Alam Mo Ba? Maraming salamat sa iyong panunood. Muli, ako si Marcelino L. Galido, ang iyong licensed real estate broker and appraiser. Ingat po sa inyong pag-i-invest and see you next time. Bye!